May bagong kontrobersya ngayon sa PBA mga idol, imagine this. Nanalo ang TNT, Best Player of the Game ang import nilang si Bol Bol. Pero nang tawagin na siya para sa post-game interview, hindi siya sumipot, hindi nagtagal, nag-viral ang issue. At ngayon, mismong PBA Commissioner Willie Marshall ay nagpadala na ng memorandum sa TNT. Pero ang mas nakakagulat, may isa pang mas malaking dahilan kung bakit parang ayaw mamansa ni Bol Bol. At posibleng, may kinalaman ito sa NBA comeback niya. Kaya kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ayon sa ulat ng Spin.ph, nagpadala nga ng memorandum si Commissioner Willie Marshall sa TNT Management. Layunin nitong ipaalala ang obligasyon ng mga player sa media at fans, lalo na kapag ikaw ang best player of the game. Natural lang naman iyon sa liga dahil bahagi ng PBA culture ang post-game interviews, pero hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ayon din sa report, nangyari na rin ito dati sa 3-time best import na si Rondae Hollis Jefferson. Noong una, ayaw din daw nitong makipag-usap sa media, pero kalaunan, naging komportable rin siyang makihalubilo sa mga Pinoy fans at reporters. Kaya ngayon, maraming nagtataka, ganito rin kaya ang mangyayari kay Bol Bol? Samantala mga idol, hindi rin maganda ang takbo ng Converge Fiberxers ngayon sa PBA Commissioner's Cup. Matapos silang talunin ng San Miguel Beermen, naitala nila ang kanilang ikatlong sunod na talo, at aminado ang head coach nilang si Delta Pineda, medyo nakakabahala na ang sitwasyon ng team. Ayon sa kanya, sa papel mukhang malakas ang lineup ng Converge, pero kung talagang naiintindihan mo ang basketball, makikita mo raw na hindi pa hinog ang chemistry ng team, at ayon kay Pineda, ang team chemistry ang isa sa pinakamahirap buuin sa basketball. Dagdag pa niya, expected na rin daw nila ang ganitong sitwasyon dahil nasa rebuilding stage pa ang team. Pero ayon sa fans, may isa pang problema kapag timeout daw. Maraming boses sa bench, parang lahat gustong maging head coach. Kaya tuloy, nalilito raw ang mga players kung anong sistema ang susundin. At isa pa, may mga fans na nagsasabing hindi raw nagagamit ng tama si Mikey Williams. Kaya tuloy, nagmumukha raw siyang ordinaryong player. Sa kabilang banda naman, masaya ang bagong import ng San Miguel Beermen na si Marcus Lee. Matapos ang panalo nila, sinabi niyang agad niyang nararamdaman ang winning culture ng San Miguel. Ayon sa kanya, malaki ang kumpiyansa na ibinibigay ng kanyang teammates. At pakiramdam niya, perfect fit siya sa sistema ng SMB. Sa buong career niya raw kasi, halos lahat ng team na sinalihan niya ay nanalo. At nagbanta pa siya, kapag tuluyan ng nabuo ang chemistry ng San Miguel. Mas lalo raw silang magiging delikadong kalaban, pero may napansin din ng fans. Parang hindi pa gaanong ramdam ang presensya ni Marcus Lee bilang import. Dahil para raw mas mukhang import pa sina Junmar Fajardo at CJ Perez. Isa pa sa mga nagpasabog kagabi, ang high-flying guard ng Phoenix na si Richie Rivero. Nagpakawala siya ng career high na 40 points, sinamahan pa ito ng 6 rebounds, 8 assists, at 7 out of 9 shooting sa 3-point line. Dahil sa performance na yon, naibigay nila ang unang talo ng Terra Firma sa conference matapos ang 3 panalo. Isang gabi na talagang hindi makakalimutan ni Richie Rivero. Ngayon balik tayo sa pinakamainit na usapan, Bol Bol. Sa 2 laro niya sa PBA, halos monster numbers ang kanyang average, 39 points per game, 15 rebounds, 3.5 blocks, kaya hindi nakapagtataka na umabot ang balita ng kanyang performance sa international basketball pages sa Amerika, at marami sa mga NBA fans ang nagsasabing dapat daw bumalik na si Bol Bol sa NBA, ayon sa kanila. Sobrang overpowered niya sa PBA, pero kung titignan ang buong laro, may dahilan kung bakit wala pa siyang NBA team sa 2 games niya. Halos 35 shots per game ang kinukuha niya, at below 50% pa ang kanyang shooting. Para sa isang player na may 7'3" height advantage, dapat mas mataas pa sana ang efficiency, pero posible pa naman itong magbago kapag nag-adjust si Bol Bol at naging mas efficient sa scoring. Mas lalaki ang tsansa niyang makabalik sa NBA, sa ngayon. Mukhang malabo muna iyon, dahil mas malaki ang kontrata niya sa TNT. At tungkol naman sa isyo kung bakit parang ayaw mamansin ni Bol Bol. May nagsasabing simple lang ang dahilan. Kapag nasa laro daw siya, locked in talaga siya, focus lang sa basketball. Pero sa labas ng arena, may mga fans din na nagsasabing nakapagpa-picture naman sila sa kanya. Ang problema lang, may ilang fans daw na binabansagan siyang Bol Bol sa pangit na paraan o ginagawang biro ang kanyang pangalan. May iba pa raw na parang racist ang tono. Kaya ayon sa report, ayaw daw ni Bol Bol na maging circus attraction lang dahil sa kanyang height at pangalan. Mas gusto niyang lumapit ang fans dahil nagagalingan sila sa kanyang laro.
Pero ngayon mga idol, gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, makakabalik pa kaya sa NBA si Bol Bol? O talagang dominate na lang niya ang PBA? Comment lang kayo sa ibaba. At pag-usapan natin yan. This is Ray's Hoops Universe. Kung mahilig kayo sa PBA updates, basketball stories, at mainit na sports issues, make sure to like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Dahil dito sa channel na ito, Basketball Stories, mas lumalalim. Kita-kits sa next video.